morning mga ka-Abs! Ako na naman ang iyong kasama, si Abs Moto. At nandito tayo ngayon sa Baytown Road, kung saan ay naglagay na ang ating pamahalaan ng angono ng stoplight na kadalasan ay napag-uusapan lalo na sa social media dahil madalas dito yung traffic at meron pa ditong mga insidente na nagkakabanggaan dahil sa hindi pagbibigayan ng mga ibang motorista. Ngayon, sisilipin natin kung okay ba yung naging flow ng traffic dito sa area at perfect ba yung paglalagay ng stoplight dito. Ayun mga ka-Abs, kaya pinuntahan ni Abs Moto itong area para makita at maobserbahan din kung effective ba talaga yung stoplight na nilagay dito sa Baytown Road. Mostly kasi talaga kahit anong oras, once na hindi sila napagbigayan, naapektuhan yung bawat kanto ng Angono, lalo na sa iglesia, pati yung papasok ng Baytown Road. Ayun na mga tol, mamaya itratry natin kumausap ng isang enforcer na nakasign dito sa Baytown Road at tatanungin natin kung madami na bang nakakapansin ng stoplight at kung marami na rin yung mga nag-violate at kung paano nila i-approach ito, kung titikitan ba nila agad yun or wawarningan kasi lalo ngayon, unang araw ng pagkabit ng stoplight dito sa Baytown Road. Siyempre, yung ibang dumadaan dito kagaya ng hindi mga taga-Angono, although na-post ito sa page ng Angono Public Information, pero hindi lahat ng mga dumadaan dito ay mga taga-Angono lamang. May mga dumadaan dito na mga taga-Taytay, may mga taga-Binangonan at yung mga nagdi-deliver syempre sa mga establishment na madadaanan nitong Baytown Road. Kaya mamaya itry natin silang kausapin kung ano ba yung tamang pag-approach nila sa mga motorista na lalabag at lumabag na. Okay? Nandito tayo, kausap natin si Sir Raul Ejercito ng Traffic Management Group. Ngayon, tatanungin natin kung paano yung pagmamando ng traffic nila dito sa Baytown Road. Lalo na yung pagkabit ng traffic lights dito sa Baytown Road. Sir, tanong ko lang po kung paano yung pagka nag-violate sila ngayong araw dahil hindi nila napansin yung traffic light, ano po, tinitikitan nyo na po ba agad yun o ano, binawarningan nyo muna? Binibigyan namin sila ng first offense warning. First offense warning. Pagbigyan. Yung signboard na yun, all vehicles with 3.2 tons. Ano yun? Ano na nalalabag ng mga Ano sila sir? Kailangan po sila kumuha ng permit. No entry. no entry? Opo. Yung mga ano dyan, bago, tinitikitan namin kasi almost 50 years na yung nakakabit yan ha, bawal. Subdivision po yan sir. Sa public road. At yung mga 3.8 tons na yan yung mga 10-wheelers po, ano? Tama po ba? Opo. 10-wheelers, okay. Yun lang po sir, maraming salamat po sa panayam. Ingat po kayo lagi. Salamat po. Pagkagaling ka dito sa Baytown Road, dati nung wala pang stoplight, pwede ka nang kumanan agad. Ngayon po, meron ng stoplight na nakaabang dyan. Kailangan naka-green bago ka kumanan. Kasabay nung pagkakabit ng stoplight dito sa Baytown Road ay nandito yung mga empleyado ng munisipyo. Nagbabawa sila ng mga kapal na dahon na kasagabal dito sa sa visibility ng stoplight. Ayan, kita nyo. Ayan po sila, oh. Kasi pagka nandun po kayo sa may right side nito, right side na bahagi, hindi nyo gaano makikita yung stoplight kasi natatakpan ng mga dahon. Kaya ang ginawa nila, ayun,
Pinuputol po nila yung mga dahon na nakaharang. Okay mga kabs, maraming salamat sa panonood ng aking video. At sa muli nating episode, kita-kits ulit tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and share my YouTube channel and FB page, Apps Moto. Okay, maraming salamat po sa Angono Pasabay Pabili Services. Maraming salamat po sa mga customer. And ingat po kayo lagi and God bless. See you!